Gagawa tayo ng blank space inspired cake. Super lapit na ng Valentine's Day. Maraming pa surprise ngayon ang mga magjowa. Pero hindi lahat ang may love life ngayon at yung iba naman ay heartbroken. Pero okay lang yan. Pwede pa rin magsaya with your friends or family. Mag-bonding kayo at gawin nyo ang cake natin. Madali lang to dahil ito ay no-bake so masaya ang tsikahan. Yan. Okay. Para sa cake natin, ang gagamitin kong recipe ay butter cake. Pero, ibang version ng butter cake na gagamitin natin ay buttercup. Ito po ay margarine. So yes, mas mura siya compare sa butter. Pero naman, kung may extra kayong budget, ay pwedeng butter talaga ang gamitin. Nakagawa na ako ng butter cake. Nagamit ay buttercup. Yes, masarap din siya. And dahil hindi natin siya lulutuin sa oven, sa steam natin siya lulutuin. Malaki to dahil 2 cake pan ang gagamitin ko. So, hindi kasya yung 2 cake pan sa maliit na steamer. So, malaking steamer na yung gagamitin natin. So, ngayon, gawin natin yung ating cake. Ayan. So, eto yung ating all-purpose flour. Lagyan natin ng konting asin, konting baking powder. Eto naman ang baking soda. I-mix lang muna natin to. Ayan. Pagka-mix natin yan, itabi na muna natin at mag-cream tayo ng ating margarine. And remember, dapat ang margarine or butter ay softened at room temperature talaga. So, ayan. Ngayon, i-cream lang muna natin siya ng seconds lang. Ngayon naman ay maglagay tayo ng ating asukal. So, 2 cups ng white sugar ang ilalagay natin. So, i-add na muna natin ang yung 1 cup na muna. Tapos, gradually, ilagay natin yung sugar natin na natira. So, continuous lang yung pag-beat natin until maging light and fluffy yung ating mixture. So, imisan natin to ng mga 3 to 4 minutes. And ayan, light and fluffy na. So, ngayon ay maglagay tayo ng itlog. Add 1 egg at a time and then mix after each addition. Pagka-mix ng isa ay mag-mix tayo ng another egg. Pero nakita nyo naman, 2 yung nahulog. Okay lang yan. Pero as much as possible, 1 at a time lang talaga yung pag-add ng egg. Ngayon naman, ang gagawin natin ay maglagay tayo ng ating flour mixture. Sa pag-mix ay i-alternate natin ang flour mixture at gatas. So, unang ilagay natin ay ang harina na mixture at dapat mag-end din sa harina na mixture. So, 1 cup ng harina ang inilagay ko and then i-mix na muna natin ito. Pagka-mix ng harina ay maglagay tayo ng kalahati ng ating gatas. Ang gamit ko ay evaporated milk pero pwedeng gumamit ng whole milk. So again, pagkatapos ng gatas ay harina ng mixture ang ilalagay natin. And then ilagay natin ang natira nating gatas. And ilagay na natin lahat ng harina mixture natin. And remember, huwag nang mag-overmix. Para sa cake pan naman natin, ang gagamitin ko ay itong 2 round na cake pan. Yes po, heart shape po yung cake natin. Pero yung heart shape na cake pan ko kasi, magkaiba ng mga sizes. So, eto na lang yung gamitin natin yung round. Pero mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano natin nagawang heart yung ating bilog na cake. So, i-divide natin into 2 equal parts ang ating cake batter sa ating mga pans. Ang mga pans po natin ay may parchment paper sa bottom
At lightly grease po ang ating mga pans. And ayan, kumukulo na ang tubig ng ating steamer. Ilagay na natin ang mga cake pans. And bago natin takpan ay maglagay tayo ng malinis na tela para hindi matuluan ng tubig or steam ang ating mga cakes. I-steam natin ito for 45 to 50 minutes over medium-high heat. And after 45 or 50 minutes, i-check natin. Mag-toothpick check tayo and if it comes out clean or with few moist crumbs, luto na ang ating mga cakes. Pero kung basa pa, extend the cooking time. So hanguin natin ito at palamigin sa pan for 10 minutes. After 10 minutes ay tanggalin natin sa cake pan. Peel the parchment paper off and cool completely. Kapag malamig na, tanggalin natin ang dome ng cake. And ayan, eto na siya. So, binaliktad ko lang yung ating cake. And maglalagay lang ako ng mark para meron tayong guide sa pag-shape ng cake mamaya. Okay, ngayon mag-shape na tayo ng cake. So, una ay i-cut natin dito sa gilid, sa baba na parte ng cake. Ayan. So, huwag yung itapon yan ha, dahil gagamitin natin yan mamaya. And then next ay i-cut natin yung opposite na side. And ayan, eto na siya. So, para siyang may cone, di ba? At yung mga pinagtabasan natin ay ilalagay natin dito. Tapos ay mag-cut na muna tayo dito para mas ma-emphasize yung heart shape natin. And ayan, next naman ay gagawa tayo ng frosting. Sa frosting naman ay gagamit ako ng ACC na cream paste. Kahit anong frosting ay pwedeng gamitin, pwedeng liquid or powder. Ito lang yung gagamitin ko dahil ito yung available sa akin. I-mix muna natin ito ng mga 6 minutes. While mixing naman ay ugaliin na mag-scrape ng bowl. After 6 minutes ay eto na siya. Next ay maglagay tayo ng ice cold na water. Scrape na muna natin yan. And then i-whip natin for 10 minutes. After 10 minutes, eto na ang itsura niya. Last step, magdagdag pa tayo ng ice cold na water. Tapos ay i-whip natin for another 6 minutes. At eto na ang ating whipped cream. Eto naman ay optional. Sa cake board natin ay maglalagay ako ng corn syrup or pwedeng gumamit ng glucose. Eto ay magsisilbing parang glue ng ating cake para hindi mag-move yung ating cake. So ipatong na natin ang first layer ng ating cake at idikit na natin ito. So gamit lang tayo ng whipped cream sa pagdikit natin ito. So i-press lang natin yan para dumikit talaga. So same din sa kabila yung gawin natin. And then, maglagay na muna tayo ng frosting bago natin ipatong ang second layer ng cake. And same ay ikabit natin yung kinat natin na cake. Tapos ay i-frost na natin ang buong cake. Okay, na-frost ko na ang buong cake bago ko na-realize na iba pala yung gusto kong pamamaraan sa paglagay ng ating red na sauce. So, ang gagawin ko na lang ay magmamarka ako kung saan ako magbubutas. So, itong gamit kong pang-marker natin ay medyo malaki. So, better na medyo maliit ang gamitin ito. Tapos ay i-cut na natin. Tapos ay tanggalin natin yan pero wag niyong itapon yan ha dahil gagamitin pa natin yan mamaya. At para naman hindi ma-absorb ng cake natin ang red sauce, gagamit tayo ng gelatin. Yung iba kasi ay gumagamit ng plastic or balloon. Pero para kasing hindi food grade ang balloon at plastic, so eto na yung gamitin natin. So lagyan lang natin ng tubig at siguraduhin na lahat ng grano ay basa. Tapos ay iset aside lang natin for 5 minutes para mag-bloom. And after 5 minutes, lagyan natin ng mainit na tubig at i-mix natin until ma-dissolve ang gelatin. Tapos ay ipahid na natin ito sa butas ng ating cake. Eto kasi kapag natuyo ay magkakaroon tayo ng thin film. So para siyang magiging barrier ng cake at ng sauce. So ilagay natin sa chiller para mas madali siyang matuyo. Ngayon naman ay gagawa tayo ng red sauce or red na syrup natin. So gamit tayo ng mainit na tubig para madaling matunaw yung ating asukal.
So maglagay tayo ng konting asukal. Tapos ay buksan natin ang apoy at haluin natin ito para matunaw ang asukal. Gagamit naman ako dito ng strawberry jam para naman may lasa ang ating red sauce. So i-mix lang natin yan para matunaw ang ating jam. At para mas matingkad ang kulay, gagamit tayo ng red na food color. And ayan, eto na ang ating red sauce or red na syrup. Palamigin lang natin ito bago natin ilagay sa ating cake. Ayan, malamig na yung ating red sauce, so ilagay na natin siya sa butas ng cake. At eto naman yung cake na galing sa butas. Kinat ko lang siya ng very manipis at nilagyan ko din ng gelatin. Dahil again, para hindi ma-absorb ng cake ang ating sauce. And then, lagyan natin ng frosting ito para hindi halata yung butas. Tapos ay mag-pipe tayo ng konting dekorasyon. Maglagay din tayo ng mga edible pearls. At ayan, eto na ang ating blank space inspired na cake. Ayan, so mag-taste test tayo. Mag-slice tayo dito. I'm sure pag-slice natin talagang mag-uuz yung kanyang or kakalat ang kanyang strawberry sauce. So, sige, dito na lang para makita nyo. Ayan. Lala. Uy, ayun. Kumalat nga siya. Ayan o. Ano ba to? Parang naging horror naman tong cake na to. Ayan, so tikman na natin. Ito yung cake natin. Tignan mo yung itsura ng cake natin. Diba? Hindi talaga halata na hindi siya bake. Oh. Tikman natin. Well, as usual, masarap yung cake natin. Talagang masarap yung ang ganitong type na cake, yung butter cake pero margarine yung gamit natin. Masarap pa rin siya kahit margarine ang gamit natin. And yung whipped cream na gamit ko ay ACC. Masarap din siya. Kung sa lasa, kung i-compare natin sa lasa ng Whip It tsaka Ever Whip, may pagkakaiba. Pero same, hindi strong yung lasa ng whipped cream na ito. And sa strawberry sauce natin, dahil nga parang medyo marami yung nilagay natin, very ano na siya, parang matapang. Alam niyo naman ang mga strawberry na process na, yung nasa can, or yun nga, jam, may pagka-tangy yung kanyang taste. So, yun lang yung comment ko. Talagang parang nag-overpower. Yung part na na-soak ng strawberry sauce na cake ay medyo overwhelming na yung lasa. May ano pa? Yung bilog-bilog na nilagay natin. Masarap naman siya. Yung sauce lang talaga. Kasi nga marami. Or yung part na nakuha ko, marami lang yung strawberry sauce. Pero baka dito, hindi naman. So, ayan. Okay naman. No problem. So, ayan, para sa may mga partner or love life ngayong February. At kahit broken-hearted ka, pwede ka pa rin mag-enjoy sa buhay. Gumawa ka ng cake at pagsaluhan ng buong pamilya. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!